Kababayan ko mga kapatid, no? Pagpatuloy natin itong usapin sa Senado at pakinggan natin ang mga usapin na to. Magkano sir? Pangalin? Pangalin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Dini, may ipinakitang CCTV footage si Morales sa loob ng kanilang bahay noong May 1, 2024. Ito May 1, 2024 daw tong video. May 1, 2024, may video doon na pinag-uusapan daw nila. Pero may sinabi yung kausap nito ni Marquez Pakinggan natin. Dito kasama ni Morales ang kaibigang ex-PDEA agent din na si Romeo Enriquez. Enriquez pala. Habang ka-video call ni Enriquez noong mga oras na yun, ang isang Eric Picoy Santiago mula sa National Police Commission o NAPOLCOM. Ayan, NAPOLCOM. Kasi dito mga kababayan ko, nabanggit yung pangalan ni Lisa. Ni Lam. Mga kababayan ko, nabanggit. Pakinggan natin. Pinag-uusapan daw dito na may gustong umareglo kay Morales para tumahimik sa PDEA at wag nang dumalo sa hearing. Humarap sa pagdinig ang dalawang sangkot sa CCTV. Pero sabi ni Santiago, gawa-gawa lang ang mga sinabi niya sa video. Ako medyo mabigat yan, Mr. Santiago. Puti pa, hindi ka pina-cite in contempt ni Bato pag iinitan ka niya dyan. Pero ang payo ko lang na, kung kayo, siguro para sa akin mga kababayan ko, ano ba yung motive ni Morales first of all? Bakit ganon? Pero kung magbabanggit ka ng Lisa, tapos sasabihin mo gawa-gawa mo lang yun, meron kang motibo, di ba? May motive ka. Pero pakinggan natin yung motive niya. Ano ba meron? Ang totoo raw kasi, may ibang pakay si Santiago sa pagdalo sa Senate hearing. Ayan. Diba? Nabanggit pala ni Mr. Santiago dito mga kababayan ko. Patuloy lang natin, no? Nakakagulat ito, no? Dito pala sa Senado, mga kababayan ko, pag gumawa ka ng chismis, pasok ka na kagad sa Senate. Papatawag ka na ni Senator Bato de la Rosa. Ako kaya, mga kababayan ko, no? Kausapin ko si Morales. Sabihin ko sa kanya, vlogger ako ni Lisa. Ganunin ko lang. Magkano ba babayad sa'yo para tumahimik ka? Siguro i-record din ni Morales, mga kababayan ko. Tapos sasabihin niya rin sa Senado, papatawag din ako. Ganon yung nangyari dito kay Santiago, mga kababayan. Gumawa ng kwento, sinubukan niya yung Senado kung ipapatawag siya, mga kababayan ko. Gumawa siya ng chismis para makapasok ng Senado. Alam mo, Senator Bato de la Rosa, napahiya ka dito sa ginawa ni Santiago. Mga kapatid. Sa totoo lang. Mga kababayan ko. Kasi meron siyang dokumento na magpapatunay. Ilanganin si Bato doon. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Ayun. Balikan natin to. Pakita ko doon. PDEA at wag nang dumalo sa hearing. Humarap sa pagdinig ang dalawang sangkot sa CCTV. Pero sabi ni Santiago, gawa-gawa lang ang mga sinabi niya sa video. Ang totoo raw kasi, may ibang pakay si Santiago sa pagdalo sa Senate hearing. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Ayan pala. Medyo medyo tagilid ka sa akin din, Mr. Santiago No, bawal yung ginawa mo pero siguro may taktika kang ginagawa. Ano bang gusto mong patunayan? Di nga. Para makapunta lang po ako rito at may presenta mga dokumento sana. Kaya yan, no? Biro mo si Senator Bato nagpatawag ng tao. Gumawa ng chismis. Tapos napatunayan niya na pag gumawa ka pala ng chismis, mga kababayan ko. Papatawag ka. Tuloy. Tawag bibigay linaw sa mga Pero in fairness interesado ako doon. hawak po Ito. akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Ito gusto kong malaman, mga kababayan ko. Shoutout kay Josh. Ito gusto kong malaman. Ano itong dokumento na to?
no? Is this ito bang dokumento na to ay magpapatumba sa mga kaso na gustong malaman ng talatang bayan? Kasi dito mga kababayan ko, ayaw na ayaw ni Senator Bato de la Rosa maipresenta kaagad eh. Kailangan aralin pa daw ng committee niya. Diyos ko. Para makapunta lang po ako rito at may presenta ang mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Nako, yari ngayon to si Senator Bato. Pipigilan ni Bato yan, mga kababayan ko. Tatagilid siya eh. Tuloy. Inamin ni Santiago na nabanggit niya si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanilang pag-uusap. Pero imbento lang din daw ang lahat. Kaya nga, bakit mo nasabi yung lam na yun? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin! So po, para papasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. O so ibig sabihin, sino nag-utos sa'yo na pasakayin mo si Juan? Wala nag-uutos sa kanila o initiative niya nga lang eh. Ano ba naman to si Senator Bato? Diyos ko. Senator Bato, asan mundo ka ba? Ha? Wala namang sinasabi nag-utos. Sa'yo may nag-utos na kagad. Puta. Sablay. Pakinggan nyo ewan ko ba dito ay Senator Bato? Po, si Romy at si Agent Morales, sir. O so ibig sabihin, sino nag-utos sa'yo? Pasakayin mo si Juan? Si Enriquez? China! Nakita niyo si Senator Bato, mga kababayan ko. I'm not a basher of Senator Bato, ha. Pero, mga kababayan ko, nakita nyo, ang sabi ni Santiago, pinasakay niya yung dalawa, si Santiago yun. Mga kababayan ko. Si Senator Bato de la Rosa naman, advance. Sabi ni Senator Bato, ngayon, sino nag-utos sa'yo? Kaya, mapapaisip kayo, ang layo ng tanong, ginamp niya kagad. Pare-pareha sila ni Morales. Diyos ko po. Diyos ko. Sarili ko lang, sir. Sarili mo! Yes, sir. Oh, sarili mo! Oh! Sarili mo! Asar talo si Bato sa akin dito. Di ba? Enriquez? Sarili ko lang, sir. Sarili mo! Yes, sir. So yun, Pero sa huli, Alam mo, nakakatawa si Senator Bato eh. Ang sama pa ng pakiramdam ko pero tatatawa ako sa kanya eh. Di ba? Si Santiago, inuto yung dalawa na uto, nagsumbong kay Bato. Si Bato, pinatawag si Santiago. Ngayon, napatunayan ni Santiago ngayon, mga kababayan ko, na ang daling makapasok sa Senado basta gumawa ka lang ng chismis. Tapos, sa bandang uli, sa pagtatanong ni Senator Bato kung bakit na pinasaka yung dalawa, naipit na si Senator Bato, to be honest. Naipit siya dun sa part na yon. Wala siyang kawala doon, mga kababayan ko, sapagkat napasok siya. Mga kababayan ko, napasok siya ni Santiago. Napatunayan ni Santiago sa sarili niya, based on his own opinion, mga kababayan ko, based on sariling strategy, na utuin yung dalawa, na si Morales at Enriquez, mga kababayan ko, at magsumbong kay Senator Bato, na si Senator Bato na pinatawag si Santiago, nang sa ganon, mapatunayan ni Santiago na pwede palang pumasok ng Senado na kahit na magsinungaling ka pala, mga kababayan ko. Pero, if you analysis sa mga sinasabi ni Santiago doon kay Morales, pinalalabas niya, mga kababayan ko, na sinungaling si Morales. Ako nga nagsinungaling ako doon sa dalawa, kay Morales at kay Enriquez, pinatawag mo ako dahil nagsinungaling ako. Of course, etong si Morales, sinungaling din to dahil pinaniniwalaan mo. 'Di ba? Ganon, kaya nga sabi ni Santiago, ang dali po pala makapasok sa Senado kapag nagsisinungaling ka pala, 'di ba? Gumawa ka lang ng chismis, pasok ka na kagad.
Which is malaking sampal yun kay Senator Bato de la Rosa doon, mga kababayan ko. Oh. 'Di ba? Yan yung strategy. Which is, yan ang pinakita ni Moral, ni Santiago. 'Di ba? If papansinin mo, mga kababayan ko, tignan mo ha. Napapansinin mo sinasabi ni Morales. Dito sa usapin sa CCTV na pinasabi nila na nag-usap-usap daw sila na nilaglag nitong kalbo na to ni Morales, tas kausap si Enriquez. Nilaglag nila na ganyan yan, mga kababayan ko, at nagsalita ng ganito-ganito yan. Mga kababayan ko, napatunayan lang natin talaga dito na ang Senado at ang hearing ni Senator Bato ay lugaw. Lugaw, walang sustansya. Mga kababayan ko, chismis talaga, pangkantong hearing nga lang. Diba? Tignan mo ha. Tignan nyo. Pero imbento lang din daw ang lahat. Kaya nga, bakit mo nasabi yung lam na yun? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin. So po, para papasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. O so ibig sabihin, sino nag-utos sa'yo na pasakayin mo si Juan? Si Enriquez? Sarili ko lang, sir. Sarili mo! Yes, sir. So yun, Pero sa huli, Oh. The message of Santiago is very clear for me. No? Napakalinis po ng mensahe ni Santiago para sa akin. Napakalinis po, mga kababayan ko. This is very clear. Pag nagsinungaling ka pala, tatanggapin ka sa Senado. Mga kababayan ko. Ito. At lalong-lalo na napag-uusapan yung tungkol kay Lam. Interesado dyan si Senator Bato. Kaya kita mo, tanong niya kagad, sinong nagpapunta sa'yo? Sino daw ganun sa'yo? Diba? Sinong nag-utos sa'yo? Tas bandang huli, sarili mo! Diba? Lupit, no? Ang hina mo! Mga kababayan. Tuloy. Na-divert ang usapan dito eh. Isa pa. Pero para sa akin, mga kababayan ko, Santiago is an open eye sa Senado, mga kababayan ko. Na ibig sabihin nito, kapag nagsinungaling ka, madali mapenetrate ang sinungaling ang loob ng Senado. Kaya nawawalan ng credibility ang Senate dahil sa ganyan diskarte, katulad ng ginagawa ni Senator Bato. Kaya ayaw humarap din ni Quiboloy kasi alam yung ginagawa ni Senator Bato, gagawin din sa kanya ni Senator Risa Hontiveros. Public trial nga daw. To be honest, nasunog si Senator Bato dyan. Well, ako, yung ipapakitang dokumento ni Santiago, I'm very interested, no? Sana payagan ni Senator Bato, mga kababayan ko, sapagkat mga kababayan ko, kapag naungkat yung napakita ni Santiago yan, interesado ako dun. Dahil meron siyang pasabog eh. Mga kababayan ko, meron siyang pasabog na dokumento. Ang tanong dito, papayagan ba ni Senator Bato yun? Ngayon, mga kababayan ko, mga kapatid, ngayon, mga kababayan ko, kailangan lang nito, pag hindi pinayagan ni Senator Bato de la Rosa, yung dokumento na yan na hindi ilabas, it means, mga kababayan ko, basura ang hearing na to talaga. Walang kahihinatnan, mga kababayan ko, to be honest. Because kagaya nga ng sinasabi ko, kagaya nga ng nakikita ko, kagaya ng analysis ko sa ginagawa ni Senator Bato, kinakaladkad lang talaga nila ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kahihiyan at dinidikit ang salitang droga sa pangalan ni PBBM, mga kababayan ko. 'Di ba? Mga kapatid, yan ang usapin doon. Okay? Para malaman lang ninyo ha, magklaro tayo. At napag-usapan din dito yung tungkol sa drug test ni Marcos. O, ito, pakinggan natin. hindi napiga si Santiago kung bakit kinailangan niyang magsinungaling kina Morales at Enriquez habang ipinasumiti muna sa Senate Committee ang mga dokumentong dala ni Santiago para mapag-aralan. Ayan no. Imagine that, kailangan pang pag-aralan. Paano kung lubog si Morales dun sa dokumento? Di hindi papabor. Hindi papayagan ni Bato de la Rosa yun. Diba? Tiger Eyes. Ayan si Tiger dito. Ayan. Tama ba ako? Tuloy. Samantala, muli ring naungkat sa pagdinig ang drug test ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2021.
Kumpirma ng St. Luke's Medical Center Global City sa Taguig na negatibo si Marcos sa cocaine. Ayan. Maraming salamat po, Tita Delia Sosoko. Maraming salamat po sa super chat ninyo. Alright, mga kapatid. Ito lang muna. Bago tayo tumungo sa iba pa. Ito lang. Okay, ganito. I give you an example, mga kababayan ko. No? Nagpa-drug test ako. Nung ako'y magtatrabaho. Mga kababayan ko. Drug test. Umihi ako. Mga kababayan ko. At yung ihi ko, pinatak lang doon sa parang PT test. Mga kababayan, PT ha, PT. Mga kababayan ko, yung ihi ko, kinuha nila para matapos na yan, 2 minutes na yan. Kalokohan yung sinasabi ni Morales na dapat matagal. Na-high blood na ako. Once again, thank you po, Tita Delia Sosoko, for your super chat. Maraming salamat po. No? Na-high blood na ako dito kay Morales. Alam mo, hindi ko alam kung tanga o bobo eh. Ano makala mo sa sa drug test? May microscope? Diyos ko! Ano ba akala mo, Mr. Morales? Kailangan ba malaman ima-microscope pa ba yung ihi ng tao? Ganito lang yan. For example, mga kababayan ko, for example, dito kuha na ako ng ganito, ito, kunyari, ito yung PT. Isang plat na ganon. Ayan. Kunyari, yung PT. Tapos, iihi ka. Tapos, yung ihi mo, kukuha sila doon sa, kunyari, ito yung nag-ihian mo, kukuha sila dyan. Tapos, ipapatak lang ng ganito. Tapos, aantayin doon sa parang PT test, mga kapatid, kung lalabas yung dalawang guhit. Mga kababayan ko, pag lumabas yung dalawang guhit, positive ka. Ganun ang ibig sabihin nun. Okay? Pero, mga kababayan ko, pag hindi lumabas yung dalawang guhit, isang guhit lang, mga kababayan ko, you are negative. So, napakabilis lang malaman kung ikaw ay magpapadrug test. Okay? Mga kababayan ko? Diba? Napakasimple lang. O umihi ka, gumanyan ka, kumerengking ka dyan, tumuwad-tuwad ka dyan, whatsoever, mga kababayan ko, anong ginawa mo? Nag-negative ka, that's it, that's enough. Wala nang pakuskus balungos. Negative ka sa drug test. Shoutout kay Notamoto Official. Sir, thank you very much for watching. Please don't forget to follow, like, and subscribe. Notamoto sa mga tropa natin kumakanta dyan. Di ba, mga kababayan ko? Yan ang totoo. Mga kapatid, no? Hindi mo kailangan kailangan matagal pa. Ano ba gusto nyo? Mina-microscope? Shoutout Yati Arling kayo manggi. Diba? Ano gusto nyo? Yung drug test, mina-microscope pa ba? Hindi mina-microscope yun. Kung ang COVID-19 nga diba? Laway. Papatak lang dun sa ano mo. Magpa-positive ka na. May lalabas na ganun. Diba? Imagine that, PT, pag buntis ka, di ba? Iihi ka lang, makikita mo na 2 dots, positive ka na nun. Di ba? Mga kababayan ko, simple arithmetic eh. Di ba? Nagpatest si Bongbong Marcos ng cocaine, mga kababayan ko, kasi yun ang kinakaso nyo. O, di nyo pinatest niya. 2 minutes lang daw, nagreklamo sila. Natural. Nag-negative eh. Sus. Kinwestiyon kasi ni Morales ang bilis ng resulta. Sige nga, Mr. Morales, pumunta ka na. I challenge you. Ipapadrug test kita. Diba? Halika, Mr. Morales. Sasamahan kita. Sa St. Luke's tayo. Tingnan natin kung gaano kabilis yun. Tingnan natin. Tres ka. PDEA agent ka, investigador ka. Hindi mo alam ang proseso ng drug test? Nang teting tinalo pa kita. Ako nga lang, naging vlogger lang ako sa PNP eh. Pero alam ko yung proseso ng drug test. Bilis lang. Pero anak ng Teteng Morales, nasa PDEA ka pa. Nagpa-drug test ka, gusto mo na microscope? So yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit.
Illegal! Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na humawawala yun, negative na kayo. Tanong ni Senador De La Rosa, bakit hindi sinama sa test ang shabu at marijuana? Ayon sa ospital, cocaine test lang ang inirequest ni Marcos at hindi kasama ang iba pang illegal na droga. Sabi naman ni Pangulong Duterte, may nagsabi ni Banat Bay, sabi ni Pangulong Duterte, yung presidente daw na bumabatak at nagko-cocaine. O, di ba? Ang nagsabi ng bumabatak, si Duterte. Ang sabi na nagko-cocaine, etong si Banat Bay. Ngayon, nagpa-cocaine test si Bongbong Marcos. O, may mali pa ba doon? 2022 nyo pa ini-issue yan? Anong teteng, oh. Ay, sos! Tapos magtatanong si Bato, ba't hindi yung marijuana? Ba't hindi yung shabu test? Sus, Mariosep. Alam niyo ba pag gumamit ka ng shabu? Yan shabubu. Totoo. Within 3 days lang, pwedeng mawala sa katawan mo yan. Oh. Mga kababayan ko, marijuana, gagamit ka niyan. Alam nating masama yan pag sobra, pero pag medication, pwede yan. But I'm not a user. Kasi inabuso ng tao yan eh. Hindi naman ginagawang usok yan eh. So totoo lang, nililiquid yan, ginahalo sa gamot. Diba? Mga kababayan ko, it's the reality. Tapos, siguro magiging laban nyo, alam nyo, kung gusto nyo may papatunayan kayo, if ako sa inyo, isama mo si Pangulong Duterte, isama mo si President Bongbong Marcos, magpa-political test kayo. Tingnan natin kung sino may papasan, kung sino magpa-positive dyan. Even Pulong, even Sara Duterte, all the government official. Ako, 100% alam ko, hindi magpa-positive si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Isa na lang atay nun eh. Sa tingin nyo, magagawa pa ng katarantaduhan sa buhay niya yun? Think of it. Guys. Pag-isip kayo. Sa tingin nyo gagawin pa ni PBBM yon? Kaya nga sakitin si Bongbong eh. Madaling tabla ng sakit. Kasi ang kwento, isa na lang atay nun. Diba? Isa na lang pala kidney nun. Sa tingin nyo gagawa pa ng kalokohan yon? Hindi na. Kaya isip-isip din mga kababayan ko bago maghusga. Hindi naman nakadalo sa pagdinig si dating Executive Secretary O nga ba to? Tinurik ko naman sarili ko. Paquito Ochoa Jr. na itinuturong humarang sa drug operation. Diba? Isa na nga lang bato nun eh. Gusto nyo pa magloopay tao. Eh di napaaga si Marcos. Diba mga kababayan ko kung nagkataon. Hindi nag-iisip tong mga to. Yung mga kalaban ni Pangulo. Ganyan talaga pag walang masabi. Mga kababayan ko. Kidney. Kinorek ko. Maraming salamat, Ma'am Guillermo Estrada. Okay. Diba? Anyway, mga kababayan ko, isa lang masasabi ko kay Senator Bato, don't be a loser. Alam mo, trial by publicity lang ang ginagawa ninyo kay President. Kahit na anong gawin ninyo, kahit na anong putak ninyo, trial by publicity lang yan. At wala na kayong magagawa na ipapahiya nyo lang talaga siya. Aminin nyo sa hindi. Mga kababayan ko, pinapahiya nyo lang si President Bongbong Marcos. No? Yan lang po, mga kababayan.